clarify ko lang, kasi sabi ni Rodolfo, pangsuhol lang ayuda sa mga tao para iboto sila, patronage politics. Yes, it's actually two birds with one stone. Nabibigyan yung local officials, nabibigyan din yung supposed beneficiaries. So, in fact, sa dami ng ayuda programs ngayon, parang kung talagang pumupunta yun dun sa mga tao, dapat feeling busog na yung mga yan. But it doesn't look that way. Parang walang dent ang nangyayari. Ang tingin ko din, like with the speaker meeting with the officials of the PMA Alumni Association, para siyang parang weak response eh. Kasi yung meeting ni speaker became about backing the leadership. Being behind the president, being supportive of the president. Yung first letter was attacking the issue of the oppression or suppression or transgression of rights. Transparency, accountability ng public funds, di ba? So yun nga eh. Kumbaga, hindi lang natin yung second dimension ng ayuda. The ayuda, yes, it's to gain support of the people who are going to be beneficiaries, but also to gain the support of the local officials na dinidikitan ng pera na yon. Yan, okay. So yun yung yan, okay na daw yung audio. All right. So ang tingin ko dito is it's double speak. Okay, the title of our live today is He Said, She Said, because she said, he said, kasi ini-introduce ko din sa TikTok audience natin itong si Attorney Ahmed. So, para maririnig din yung iba, yung counterpart natin sa Luminous. So, minsan, it will be Attorney Ahmed who will be doing live dito sa Luminous. And then, siguro pagka ready na, si Adrian din. So, tatlo po kami actually sa Luminous, actually, or four. Si JP hindi lang po kasi active ngayon. So, yun, medyo okay na daw. Okay, much better. So, ang tingin ko, this is strategic. No, nung umpisa, talagang dinidrift nila yung sinasabi ng administrasyon, dinidrift nila towards, well, posibleng bumalik tayo sa ICC, well, wala naman silang masamang ginagawa, pwede silang pumasok. Kasi they can't deny that they were saying that. At least si Secretary Boying was saying that. And Secretary Boying is the alter ego of the President. Siya ay Secretary of Justice, and when he speaks, then he also presumably speaks for the administration and for the President and in accordance with the policy of the President. So unless salungitin siya ng Pangulo. So now, did the President kinontra ba ng Pangulo si Sec Boying? Ang tingin ko hindi rin. Ang sinabi niya, right now, walang jurisdiction talaga. It has always been our stand, ganyan. So, why were they drifting? Bakit may mga parinig na papapasukin ng ICC? Bakit pinag-aaralan yung pagbabalik dun sa ICC and so on? Bakit may ganon? It's because of the prevailing political circumstances. Unang-una, ang daming galit kay Presidente Marcos. But that wasn't it eh. The reason they were drifting towards that is they see, at the very least, former President Duterte as some kind of a threat. So, yung shift towards papapasukin natin ng ICC and so on is actually a way of checking the former president. Ito yung threat. This is, we're hanging a sword over your head. Kung sakasakaling you cross the line, that sword falls. Diba? So ito yung so it isn't that the president clarified. The president is kumbaga talaga umaatras siya dun sa sa parinig niya. Now, bakit naman siya umatras ngayon? Bakit siya biglang nag-clarify? Kasi nagsalita na rin si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, sabihin nyo na lang yung totoo. Aminin nyo na lang kung nilalaglag nyo na kami. Diba? Aminin nyo na lang yung tungkol sa ICC. Kung papapasukin nyo, di sige. So, kumbaga, medyo fighting words na yung sinasabi ni Senator Bato. What he's saying is, sige, magkaalaman na. So, umatras ngayon. Kumbaga, to keep the peace, hindi pa kasi kaya ng administrasyon makipagbardagulan. So, hindi pa nila kaya. Take note, what they're saying is that, kumbaga, atras lang ng konti. Kasi wala namang peace talks eh. I mean, not with the CPP or NPA, but wala namang talks with the camp that they think are their enemies. Diba? Hindi nila kinakausap former President Duterte. He made noises about, he can come over, mag-usap kami, etc. Pero may narinig ba kayong mga detalye? Hindi. Diba? Walang yan. This is political, double speak. May ICC dyan. Ang tingin nila talaga kasi sa mga Duterte, not only a threat in the next elections, but currently a threat.
And so, kasi ilalabas lang naman nila yung ICC card niyan ngayon kung sa tingin nila kailangan i-check si former president. Pero ngayon, pa umaatras-atras sila kasi hindi pa sila ready makipagbardagulan. Kailan sila magiging ready? Pag sa tingin nila, weak na yung kampo ng mga Duterte. Oh, Attorney Ahmed, your take on this? How's the sound? Noisy. Your fan is really noisy. I know. Okay. Yeah. Well, I think that anywhere and in every arena where politics is obtaining, ganito talaga. You need to have something that you can use to control, if not maintain underneath you or under your control and your subordination. Yung mga iba-ibang grupo o kung dalawang partido lang hindi, yung isang partido. But that's normal. That is why we are trying to determine whether or not that is what's going on here. Kung yan nga ang nangyayari. And ang tingin ni Atty. Trixie, mukhang ganun nga ang nangyayari. Talking about pag nagsasalita and then pag pinapa-clarify atras kasi mukhang hindi pa naman din ready to show an overwhelming strength on your side, on their side. So, pero understand that this is really politics, and we should be more familiar with all these things kasi para hindi natin iisipin na ano ba tong may mga masasama ba tong mga ulterior motives ba to sila o ano. That is politics, and when you're in politics, actually all of these things are permitted. So, huwag kayong matakot kasi ang mangyayari kasi pagka hindi natin naiintindihan na ganito yung politika, nagagalit tayo kasi akala natin pinipersonal tayo, ganyan, di ba? So, part of trying to understand what's going on in politics and in the commentaries on politics is to understand that this is politics and this is what happens in politics, and therefore we should not be angry, but instead just listen to them. Okay, listen to them. The more na masasagap natin yung mga sinasabi natin dahil hindi tayo galit, hindi tayo nagka-cancel, mas mabuti sa atin yun. Yep. So, okay. Yeah, sa akin hindi eh. Yeah, I get it. Of course, this is and that's why pinag-uusapan natin. Kaya pinag-uusapan natin yung galawan, tsaka tinitignan natin kung kamusta itong galawan nila, anong plano, anong mangyayari, and so on. Pero hindi mo rin pwede sabihin hindi personal eh. Ako to eh. Pinersonal nila ako. So, kung personalan, sige, personalan. Well, I didn't mean you only. I'm talking about the followers. Kasi palaging nababasa ngayon sa feed na ano ba to, pinipersonal, ninaaway, na pinapatahimik, mga ganito, ganyan. I remember clearly si Heda nagsasalita ng ganyan palagi sa kanyang mga post. Which is what I am referring to, not personally you. If you are being attacked personally, then you have by all means all the right to attack back. No, my point is this. Diba? If they can do it to me, and it isn't just me, no, they're doing it to the Dutertes, which I think is on a far more insidious scale than it is with me. So walang choice but to think that this game, of course it's politics to them. Of course, kumbaga, ano yung sinasabi? Kapag naglaban yung mga elepante, kawawa yung langgam. So, tayo yung langgam. And sure, it's just politics for them, but it's not for us. When you're talking about presyo ng pagkain na napapabayaan, pag pinag-uusapan na natin dito yung kakulangan ng hustisya, pag tupagin ba yung ICC, unahin ba yung ICC, talamak naman yung droga dyan sa labas. Diba? Yes, of course, tama yon that we look at it dahil this is their strategy. Ito yung galawan nila, ito yung politika nila. Pero hindi rin pwede na natin sabihin na hindi tayo magagalit kasi pumapatong-patong na. Kumusta naman ang kuryente? Kumusta ang tubig? Ang tubig, itong buwan na to magtataas kung hindi pa nga ba tinataas. So, yun yung of course, we have to be dispassionate about looking at about what they're doing. Oh, syempre, magkalaban yan eh. So, gagawin nila yan. Ang kaso, puro sila politika eh. Puro politika tsaka concerts. Diba? Paano hindi sa samaan loob ng mga tao? Well, tama yun. Because tayo, citizens, have two personalities here. First is that we are citizens and we have the right to demand services from the government. We have the right to demand sanity and transparency and information from the government. That's one. And the second is our presence on social media talking about this politics, this kind of politics, which is another kind of
quite another kind of personality or mask or character, di ba? So that on the one hand, we have really the right to demand proper administration of this country, and prices and safety and priorities in what to do first or next. And then on the other hand, doon din tayo sa how we talk about this, because many people, for example, I have been watching the live streams of your live streams about constitutional amendments, yung BI, yung People's Initiative. And many people, despite the fact that you have been talking about it for over how many days or weeks even, hindi pa rin naiintindihan ng mga tao yung pinupunto mo na wala kasing implementing law. Alam mo yun, hindi lang sa intriga to na ganito ganyan, magbabayad ng mga tao dyan para pumirma. No, that's not the point. The point is that there is a legal aspect in all of these things, that this thing cannot be done. And you cannot see all of these things because we are angry. Diba? We are answering the stupidities of other commentators on politics that are not on our side. So nakikistupid tayo sa kanila. Diba? Thank you kay Doysters para dun sa sa super chat niya. Yung ko dito is what is it that about the Dutertes that scares them so? What is it that they want? Kasi hindi naman nila gagamitin yung yung Damocles sword ng ICC na urong-sulong sila. They're seeing some kind of danger. What is it that that they see or appear to see or are imagining that the Dutertes present as a danger? Kasi unang-una, doon pa lang, nandun pa lang ako sa gabinete, alam ko na issue sa kanila yung mga Duterte. Sorry, may sa likod. May dumaan sa kalye. Well, or at least that was the way, that was very apparent. Kung hindi lang may, na andyan si VP Inday, I'm sure na mas naging overt, mas naging halata yung issue nila with the Duterte. So tingnan niyo, halimbawa, nag-Senate investigation kanina. Although chairman nga dito si Senator Bato, Davao del Norte and Davao de Oro ang iniimbestigahan tungkol dito sa sa yung kinukuha nila yung ayuda, i-award, igagawad yung ayuda para dun sa mga sa mga benepisyaryo. Pagkatapos, in the next room, yung kung 10,000 yun, 9,000 kukunin ng munisipyo, 1,000 lang ang iiwan dun sa benepisyaryo. Tapos, yun na yun. So yun yung, teka muna, bakit sa Davao sumirit yung problema? Or, consequently, or the reverse of that, bakit si Senator Bato na taga Davao, willing siyang mag-imbestiga ng Davao, samantalang ano naman ang ginagawa ng ibang mga senador natin? Meron ba silang hakbang? Hindi ko na inaasahan yung Kongreso, hindi ko na inaasahan masyado yung House, kasi alam naman natin na medyo iba yung lakad nila eh. So, ikaw, Ahmed, what do you think? Ikaw, may nakikita ka ba na na pinoproblema itong mga ito? Sa tingin ko, frankly speaking, tamad sila. Yan yung tingin ko sa kanila ngayon. Tamad, but it's not consistent. Yung katamaran nila is not consistent because there is something that they are so masipag about. There's just something that they are so masipag about, and that is something to do with, I don't know, maybe what you're talking about, itong kay Duterte and the Duterte camp. Posible nga. I suppose that in the next few months, magiging maliwanag kung ano yon. Pero, ang problema nga is, apektado ang taong bayan. Inuuna nila talaga ito eh. Tingin ko, inuuna nila politika. Mayroon silang gusto, and ang tingin ko, ang danger ng mga Duterte is a danger to limit their powers. So, sino ba ang pinakamalakas? Sino ba lumabas na naman sa survey? Unang-una na naman si Presidente Duterte sa survey sa Senado. Tapos, humirit pa siya, nagpa-interview siya kina Banat Bay dun sa mga banateros at sinabi niya na ay kung kailangan daw siya, tatakbo uli siya. That's kung kailangan siya. O so paano yan ngayon, di ba? So, yun, shortly after that interview, ito na naman yung usapan tungkol dun sa ICC. Take note, of course, hindi si Pangulo yung nagsasabi nun, ha? Pero para sa akin, kung ang mga gabinete, kung ang mga cabinet secretaries ay nagsasalita, that's as good as the President having said that. Kasi, by virtue of the
qualified political agency, yung doktrina o prinsipyo ng qualified political agency. Ibig sabihin, alter ego, yung mga sekretarya, yung mga kalihim ng mga departamento ay mga ay alter ego nga ng presidente. May mga binabasa ko yung comments, tinitignan ko which ones are worth Sabi ni Bernadette Love, papapasukin ng ICC. So, walang silbi ang Department of Justice natin, walang silbi si Remulla. Ay, yun yung, yun yung, kumbaga, parang ang stand kasi natin has been that the ICC has no jurisdiction because our courts work. So, tama naman yun. Tama naman din yung conclusion ninyo. Parang lumalabas na inutil itong mga to. Hindi sa walang jurisdiction, not yet. It does not obtain yet. Kasi malinaw naman sa charter ng Rome Statute na hindi mag-a-apply yung ICC unless it's a war crime, ganito ganyan. Kasi in a war crime may gira so walang korte. But in this case, we are not at war. So the ICC's jurisdiction is ineffective yet, diba? It does not arise yet because our justice system is up and functioning, and it must be given a chance to sort it out. And the only thing that stops that from happening is that nobody is filing any case against the President Duterte about all of these claims that the ICC is supposed to prosecute him on. Kung meron talaga kayong ebidensya na nahanap, siguradong mahanap nyo na yan at i-file nyo na. Hihintayin nyo pa yung pumasok yung ICC and look for those pieces of evidence to prosecute him for. Kung meron talagang kaso at kaya welcome nila yung ICC, then why don't they file these cases themselves in regular courts? Actually, ang nangyayari dito, ang stand natin, according to Solgen Guevara, yung nag-iimbestiga pa tayo at nagpa-file naman ng mga kaso. So, kailangan bigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na i-police yung sarili natin mga tao, kumbaga, at saka tapusin din yung mga investigasyon na ito. Kasi nag-umpisa yan something like 2 years bago, bali 2020 or 2021, na masugid na, tinignan or binantayan yung mga kaso. So, ito, sabi ng isang nanonood sa atin sa YouTube, ilang beses naman daw na sinabi na ng Pangulo na hindi daw papapasukin ang ICC. Ang problema kasi dito, talk is cheap. Sir, teka, hindi ko mahanap kasi yung comment mo sorry. Cheap yan gaya nga parang hindi mo narinig yata Yung Doctrine of Qualified Political Agency means, yung sinasabi ni Secretary Boying ay sinasabi din ng Pangulo. So nakita natin may drift talaga. Tingnan nyo yung tingnan nyo dyan yung mga sinasabi niya. Una, hindi nila papapasukin. O pangalawa, pwede naman sila pumasok as tourists. Si Presidente consistent dyan. Pero si Sec Boying hindi. After a while, sinasabi niya na, kung wala naman silang masamang ginagawa dito, di okay lang. Tapos, gather evidence, well, they can, if as long as it's not illegal, may ganun siya. So, nakikita mo na nagdi-drift na. Then after a while, ito, Presidente ang nagsabi, pag-aaralan kung babalik tayo sa ICC. O anong ibig sabihin yan? Di kinilala natin yung jurisdiction ng ICC over us. And in fact, tayo mismo pupunta magpipirma tayo ng dokumento attesting to our agreement that we are ceding a certain amount of our sovereignty to the ICC para pwede silang magka-trial at parang sinasang-ayunan natin yung trial na yun. Tandaan ninyo, pag bumalik tayo sa ICC, kinikilala din natin yung jurisdiction of acts that were committed allegedly during the time na nandun pa tayo. So, paano yun? Ito like I said, talk is cheap. Kahit 100 times niyang sinabi, hindi tayo walang jurisdiction ng ICC. We have to watch also what Sec Boying is saying. Yes, Ahmed? Yeah, continue. Okay. Sabi ni Flavie, ang hirap pang hawakan ng salita ni PBBM kasi paiba-iba sila. Mukhang napaatras lang ng magsalita si Senator Bato. Medyo fighting words si Senator Bato Sabi ni Bumi, if the ICC will get the chance to have a trial or even investigation, is there a reason to be worried even though alam natin na tama namang ginawa ni FPRD? Ako I'm not even worried. Can you imagine? Ito yung Can you imagine the former president going to the assuming kasi tingin ko hindi talaga aabot doon Pero sabihin na natin kunwari umabot doon si Presidente Duterte. Can you imagine if the court gives him opportunity to speak? The whole world is going to hang on to his every word. Diba?
Kahit anong sabihin niya doon, tandaan niyo, maraming fans ang dating Pangulo natin all over the world. Bibigyan lang nila ng pagkakataon yan na makapag-grandstand din doon. And, and good luck to the reputation of the ICC, which isn't good to begin with. So, okay, dito naman sa may just jump in anytime ha. Sabi ni Hep, ma'am, ba't parang hindi aligned sinasabi ni PBBM sa galaw ng House? Kasi yung House, isa pa pala yun, di ba? Kasi yung sinabi ni Sec Boying, alinsunod nga dun sa resolution ng House. Yung House kasi merong reso, pero ilan lang ang pumirma. Ang pasimuno ay si Congressman Benny Abante. At hinihikayat ang ating DOJ na na payagan na pumasok ang ICC at mag-imbestiga dito. So tama kayo, medyo salungat nga yung mga sinasabi kasi sinasang-ayunan, sinabi ni Sec Boying, tama, pag-aralan natin to. Aba, akala ko ba may panig na? Maliwanag na may panig tayo at yung panig na yun ay walang jurisdiction. Ang Pilipinas. Akala ko, nag-iimbestiga na sila for 2 years now. Ngayon, tama, mag-iimbestiga tayo. So hindi pa pala nag-iimbestiga. Yun na nga eh. So hindi rin pala maliwanag. So, yung pagpasok ng ICC na pag-iimbestiga ay salungat dun sa panig natin, ang tampanig natin ay tayo ang mag-iimbestiga, tayo muna. So, sabi ni James, masasabi nyo kasi yan kasi wala kayo sa pwesto niya. Dami nyong alam, dapat suporta na lang kayo, di ba? No, James, ang pagsuporta sa gobyerno at sunod sa ating saligang batas ay pag kinokorek natin. Ang kritisismo po ay hindi po pagyurak sa gobyerno at hindi rin pagyurak sa presidente. Kapag nakita mo isang minamahal mo sa buhay, naglalakad papunta sa bangin, di mo ba sisigawan para tumigil? Yun po yung ginagawa dito. Kailangan din alam ng ating gobyerno o ng administrasyon kung ano ang saloobin ng taong bayan. Kaya nga tayo may Bill of Rights. Kasama dun sa Bill of Rights na yun, yung kalayaan natin magsalita at magpahayag. Yung sinasabi ninyo, ang gusto ninyo, tahimik lang tayo. Kasi hindi natin alam kung anong ginagawa ng Pangulo. Obligasyon ng Pangulo natin na may transparency, di ba? Nasa saligang batas din yan. Kung tayo nagkakamali sa impression natin, nasa sa kanila para magpaliwanag sa atin. Ngayon, kung okay lang sa kanila na nalilito tayo, di hindi nga sila magsasalita. Pero ang cost niyan ay tuloy-tuloy naman tayo magsasalita at magkikriticize. Hindi nararapat sa isang demokrasya magpatahimik ng tao. Kung nagkakamali, magsalita din kayo at itama ninyo, ituwid ninyo. Pero yung pagpapatahimik, ibig sabihin, kung mali man yung nagsalita ay walang makokorekt at tayo magiging mangmang. Sabi ni Facebook user, bakit parang irritable pa si PBBM nung tinanong siya kanina tungkol sa pagpasok sa ICC? Di ba kaya lang naman tayo nagdududa sa kanya dahil parang di siya sure sa kanyang gawain? Well, hindi lang po yun. Dahil nga yung salita ni Sec Boying ay tila hindi ka alinsunod dun sa sinasabi ng ating Pangulo. Si Pangulo din naman kasi ang nagsabi, pag-aralan natin yung pagbabalik sa ICC. Kung pagbabalik sa ICC ay pinag-aaralan, ibig sabihin, bukas yung pintuan dun sa possibility na yon na hindi naman alinsunod dun sa mga sinasabi niya na hindi pwede yan sa kaso na yan kasi walang jurisdiction ng ICC. Pag binigyan natin yung sinasabi niyang babalik tayo sa ICC, pag-aralan natin kung babalik tayo sa ICC. Ibig sabihin, kino-consider nila yung possibility na mag-acquire ng jurisdiction ng ICC. Sabi ni James uli, okay, tama na po, dami problema sa Pilipinas, dapat support na lang. Hindi ba suporta nga ang pagkikriticize? Kasi baka hindi nila nakikita yung nakikita natin dito. Lahat naman ng punto de vista ay importante sa buong pagkakaintindi ng problema. Akala mo naman kasi na wala-wala lang tayo, binabaliwala tayo. Tayo nga yung nagbigay ng poder dyan sa mga taong nakaupo sa gobyerno eh. So ang suporta nga dapat ay sa atin. So kung nagkakamali tayo, sila yung magsalita para itama tayo, di ba? Yes, Ahmed, you were saying? Yung suporta, klaseng suporta, the fact that we are trying to affect this government in what it is doing supposedly for the good of the people, that is already support enough. The fact that we are not putting up another insurgency like the NPA and all of these things means that we support this government, that we support this country. Kaya, wag mong masamain na magsalita tungkol sa kung ano ang kuro-kuro mga opinion ng mga tao about the government. Sabing suporta na lang. Kasi kung hindi kami sumusuporta, nasa bundok nakikipaghira na kami sa kanila ngayon, mga sundalo ngayon. Which is what the NPA is doing and losing.
O, isa pang development, of course, medyo all out na yata ang Makabayan Block. Hindi na solid yung Kongreso. Siguro kaya mainit ang ulo ni Speaker lately. Kasi in-interview siya kahapon, pero on the run naman. So to be fair to him, medyo it was on the run. Sinasabi na, na sinabi daw ni Senator Bato, may nagsabi daw na isang kongresista na sila nga daw ay pasimuno dito sa People's Initiative. At medyo umikli yung pasensya ni Speaker at ang sinasabi niya ay we didn't mention the name of a congressman. I don't respond to ganyan-ganyan. Well, what he was trying to say is he doesn't respond to speculation, which is actually a tagline na pinasimuno natin nung nandun pa tayo. So, pero ang nakikita natin dito, yung sabi ni James, suporta lang din ako. Okay. Sige, mag-criticize ka na rin. Thank you, James. Ngayon, ang sinasabi nakikita natin is may konting problema na dun sa panig ng Kongreso, dun sa panig ng House of Representatives. Kasi dati, with one voice talaga silang lahat. Tapos ang kanilang mga tirador ay yung Makabayan Block. Mukhang mapipilayan sila sa tirador. Kaya nagpapa-interview na itong si Congressman Saldico. Diba? At saka itong si Congressman Benny Abante, hindi naman ito mga articulate Hindi rin hindi ito mga katulad ng mga makabayan na buong-buo yung loob. Sige, bakbakin nila yung mga kalaban. Na tayo yun. Diba? Ngayon, hindi na sila ganun ka-willing. So, medyo na-reliebo tayo ng konti dito sa kumbaga, paligsahan na ito. Hindi tayo hindi masyadong gumagalaw alinsunod dun sa liderato ng Kongreso. So, medyo may konting relief dyan. On the other hand, ang nangyari naman sa SMNI, in-extend yung kanilang suspension. Ang problema, dun sa rules ng NTC, maaari silang magsuspindi kahit hindi pa naghihiring. So, kini-question ngayon sa Korte Suprema ni na Attorney Rolex Suplico yung constitutionality ng rules na yon. Ngunit hindi pa nga nakakaandar ang Korte Suprema or hindi pa buong-buo na nakapasok yung kaso, wala pa yatang due course or hindi pa ako sure kung may due course na. In-extend yung kanilang suspension. Diyos ko talaga, parang pinapakita talaga nila. Paano nila in-extend? Ano yung reason? Ang reason daw ay habang meron silang suspension, may isang region na nag-broadcast pa rin ang SMNI, parang Region 7, di pa ako sure. Hindi maliwanag dun sa binasa. So, one of the regions daw continued to broadcast. At dahil tuloy-tuloy yung kanilang pagbo-broadcast, even at the time during their suspension, in-extend to another 30 days. So, ang problema niyan is hindi pa natin alam kung totoo o hindi. Kahit ang NTC, hindi pa rin nila alam kung totoo o hindi. So, habang nag-iimbestiga, ay suspendido naman ang SMNI. So, again, tumuloy na naman at posibleng, magkakaroon na naman ng additional cause of action ang SMNI habang nagki-question sila sa Korte Suprema. So, sabi ni Andres, kinabahan sila after ng pronouncement ni VP regarding next elections. And also, yung iba pang mga pronouncements ni VP. Pero, kung next election, local yun wala namang national na, na posisyon na itatakbo. So, parang ang sinasabi ni VP Inday is, baka tumakbo siya ng, local. Ngayon, ang tingin ko, kung ang kabila ay mayroon din silang ulong-sulong, master niyan talaga ang mga Duterte, lalong-lalo na, tignan mo si former President Duterte, ilang beses siyang ulong-sulong natatakbo siya nung tumatakbo siyang Pangulo. Diba? So si Inday, ganun din. Teka, hindi daw siya tatakbo at all. Mamaya tatakbong VP, mamaya hindi pa sure, mamaya ganito. Okay. O sige, let the games begin. Kumbaga. Sabi ni Ronel, yes, si VP might run for mayor again. Iiwanan na niya yung basurang gobyerno ngayon. Sila na mag-away-away. Battle of the Crocs. Okay. Ito, sabi ni Bumi, di ba taga Davao si Attorney Ahmed? Your thoughts, sir, sa sinabi ni Inday sa pagtakbo? Med? Well, di ba, to me, it's alam mo, hindi sa akin yung ingay na yan. Maybe it's a noise cancellation thing. Tahimik na dito, pinatay ko na yung mga fan Anyway. What's your mic? Hindi, my mic is here, in my ear. You have a noisy ear. Probably. All right. I was saying, si Inday, she can say whatever she wants, and if it is to throw some people off,
to decoy something or to mislead in the game of politics, it's all good. Di sige, di ba? Umakbo siya ng mayor. Anong masama doon? Iwanan niya ba yung vice presidency? We will see. Is she needed? Is she appreciated? I can't answer that for myself, but maybe she can, and maybe this is her answer. Okay, nag-assign ako ng moderator dito sa TikTok. Okay, Yueki, you're it. Okay. Okay, sabi ni na Stella, pag nagsalita ka, Attorney Ahmed, naka-sound. Pero medyo okay na. Okay? Ito, sabi ni Ma'am Alice, kung papapasukin ng gobyerno ng ICC, ako bilang Pilipino, wala nang silbi ang saligang batas kung magkaganon. At hindi na ako boboto dahil para sa akin, kung ibang lahi ang magmamanipula sa sarili kong bansa, ito ay malaking sampal bilang Pilipino. Siguro kung ang bansa ay walang kakayahan, resolbahin ang problema, maunawaan ko bilang isang OFW. Yes, ma'am. Okay, teka, hindi ko maiakyat. Si Doy Sters nagpadala din sa super chat natin. So sabi niya, been weary of the First Lady since inauguration. For some reason, she reminded me of a very grotesque, I can't read this. I thought she was fun, but ever since that day, she's really put me off. Okay po. Sabi ni Arnold, may kuplat daw. Alam mo sir, kung may kuplat, hindi natin maririnig at kung gumalaw sila. Kasi kung nag-leak na yan, titigil nila yan. And then si Trillanes gawain niya yan eh. Oh, sige, meron kaming gagawing gulo. Oh, sinabi na niya. So ngayon, inuli siya. So, ayun. Theory lang, sabi ni L. Dunlap. What if tuta ng US si PBBM? And since the US gusto makipagyera sa China over Taiwan, ang deal is maset aside ang mga Duterte knowing PRD built ties with China and Russia. Anong connection? I mean, okay, sure, the former president built ties with China and Russia, so, diba, are you assuming that they're going to do something about it? When he built ties with China and Russia, he was president. So, I think he can't move these countries to do anything kasi hindi na siya presidente. So, sabi ni John, mas gusto namin mga taga Davao na dito na lang mga Duterte. Wala na pag-asa ang Pinas. Sawang-sawa na kami ang nilang gagawa paraan para sa Davao. Di na kami aasa sa mga walang kwenta sa gobyerno naghahaman sa power at pera. Naintindihan ko yung lagay ninyo, sir. Pero para sa akin, ang pinaglalaban ko buong bansa, kasama kayo dun. Alam ko na masama na yung loob ninyo, napagod na rin kayo, at ang pinatatamaan ay yung mga taga-inyo, like the Dutertes. Nagpapasalamat ako na pinahiram ninyo. Uy, Met, ba't nawala ka? Nagpapasalamat ako na pinahiram ninyo sa amin yung mag-ama, no? Pero, regionalistic yan eh. Kumbaga, ang tagal-tagal na tinatrabaho ni Presidente Duterte for us to think as a country. Pinabayaan nga niya muna pag saglit ang Davao para hindi isipin na may preference para dun sa mga yon. That being said, naiintindihan ko yung frustration. Pero ako, naniniwala ako na ang pinaglalaban natin dapat buong bansa. Lalo na kasi pagka pinag-uusapan natin ay pag ang pinag-uusapan natin ay secession, that's a crime. Sorry, I put you on screen. Kumakain ka pa pala. So, it's okay. You're not talking. Si Ahmed kasi, para dun sa mga nasa TikTok, si Ahmed kasi nawala sa screen. Umount muna siya kasi kumakain siya. Ako naman, so perpetually clueless, I put him on screen. So, babalik siya in a little while. Sabi ni Way I See It, ayaw din ng makabayan block si VP Sara as next president. Gusto nila kaalyado o kadaktuin na nila. Hindi naman na kay Speaker Martin, kaya bumaklas na sila sa road or sa daan ni Speaker. Ay, yun na nga yun yung ko dyan eh. Yun yung, kumbaga, it's still good news. Nobody is here saying na okay ang makabayan block. Pero ang sinasabi ko dito is, pass the popcorn habang nag-aaway sila. Hi, kay Ma'am Vivian. Thank you for your super chat. Sabi ni John Ray, I don't think the Marcoses will betray the Dutertes. The main characters, Bongbong and Marcos, are not against the Dutertes. Ako bilang pro-Marcos ay pro-Duterte pa rin. Bakit hindi na lang palitan ng speaker? Hindi ka pro-Romualdez? Yeah. Kung sa bagay, naiintindihan ko yung sinasabi niya. Bali, ang sinasabi ni John Ray ay, ang mabigat talaga,
ang balakid dyan, or ang issue dito ay ito ngang si speaker. Kasi kung sa mga Marcoses lang and the Dutertes, wala naman silang away. Or at least walang away dati. Pero tandaan ninyo, hindi sinuporta ni Pangulo si VP Inday doon sa kanyang CF kahit siya yung nagbigay. Ginigisa si VP Inday tungkol doon sa confidential funds at saka yung sa liquidation niya. Samantalang si Presidente, tumahimik lang. Hindi niya sinuportahan at super nabigla si VP Inday doon. Uy, hindi ko binabasa yung mga illogical magsalita dyan. Pero patulan ko ba to? Sige, patulan ko to once lang. Sabi ni user, tanong lang, bakit tahimik lang sa mga billions ng pondo ng First District ng Davao yung 51 billions? Eto, okay? Sinabi mismo ng taong nag-aakusa na wala siyang ebidensya. So bakit kami papatol? Diba? Bakit may magsasalita? Bakit i-dignify ni Kong Pulong? Parang si Trillanes nagsasalita, may bagong estudyante si Trillanes in the form of Congressman Saldico, na nagsasabi na siya mismo ang nagsasabi, walang ebidensya, wala siyang hawak na dokumento of any sort. Naririnig niya, that's an admission na hearsay ito, which is not only not admissible in court, but will be laughed at in any forum. Diba, narinig ko kasi. Okay lang sana kung diskusyon na ganito. Pero yung pag-uusapan mo, isang krimen, immune lang siya, otherwise, libel yan. So, sige, hirit ka pa dyan, 51 billion, 51 billion. Alam namin yung ginagawa ninyo, you're trying to create a fault or the impression that a crime exists when there is none whatsoever for us to even think that there is one. Nire-raise lang na, and alam mo pa kung bakit ni-raise yan ni Kong Saldi? Kasi wala siyang sagot. Wala siyang sagot sa akusasyon na yung Kongreso, yung House of Representatives mismo, sila yung nagpapagalaw dun sa People's Initiative. Deny, or attempt to double speak deny si speaker kanina, pero sinasabi niya, sinusuportahan niya. So muli, saan nanggaling yung tanong tungkol sa 51 billion? Hindi kasi masagot ni Congressman Saldi yung nilang akusasyon kasi may ebidensya may testigo na pasimuno sila. So naghanap siya ng paraan para sirain si Congressman Pulong. So anong tawag dyan? Illogical na nga, wala pang ebidensya. So if you keep saying that, we're just going to keep saying, medyo may ka-cluelessness ito. Di ba? Sabi ni Maria Marie, hi, tanong ko lang bakit parang mas pinakikinggan ni BBM si Speaker, parang si Speaker ang nagpapalakad ng buong Pilipinas at BBM ang tagasunod niya. Anong meron kay Speaker? Hindi ko binabasa yung actual words na ginagamit niya. Okay, ako para sa akin, style niya yun. Ganun siya talaga Yun yung palakad niya. So, hindi ako agree dun sa leadership style niya. But that's what it is. It's the way he's running government. Yun lang. Paano ba sa sinabi ni Duterte yung sa SALN, ma'am? Hindi nga kaya nila masagot, di ba, ma'am? Kung walang korap. Teka, ebidensya ba ng korupsyon ang SALN? Okay. Number 1. Number 2, hindi na presidente si Duterte. Hindi siya nagpakita ng SALN niya. Kung may krimen doon, bakit hindi siya kinakasuhan ngayon? Wala na siyang immunity. Asan yung kaso? Sa tingin nyo, mag-prosper yung kaso na yon? Sa tingin nyo, may crime doon? Hanap-hanapin ninyo. Doon sa Alam mo kung bakit? Sure na sure ako na walang krimen doon at maa-absuelto si dating Pangulo dahil hindi siya nagpakita ng SALN kasi kulang yung rules. Good luck. Sabi ni Ma'am Annie, front niya yan. Maniwala kayong walang basbas si PBBM kay Speaker. Taray talaga ni Ma'am Annie. Sabi ni D-Real, what if may ibang player po sa D-stab ng bansa po like a foreign country? Ang hina pala ng pamamalakad ng bansa natin. Failure of intelligence ang tawag dyan. Di ba? Unless, kasabwat. So, paano yun? Kung kunwari may third country na nakikialam, either kasabwat o clueless. Either way, it doesn't speak much about this administration. Sabi ni Riben, can a sitting executive official run for a local post? Yes. Wala namang bar from that. Halimbawa, like kung gagamitin niya yung kanyang opisina para mangampanya. Ayun. Sabi ni Danny, paano yun? Uy, yan na. Okay. Wala nang ingay, Med. Inayos ko nga eh.
Yun nga yung ginagawa ko. Okay, sabi ni Danny, paano niyo nasabi na nagulat si VP when the President did not support her on House hearing on CF? Did she comment on PBBM? No, but it was clear during both the Senate hearing and the congressional hearing. Alam mo kung bakit? Biglang may nagpakita ng sulat na galing dun sa Pangulo na nire-reveal kung magkano yung hiningi niya. Now that had that was not a public document. It was a very private one, as a matter of fact. And there was no purpose or reason for that to be brought out. Besides, it was kumbaga, kahit hindi naman niya natanggap yung mga yon, kahit she was given the full, kumbaga, may confidence siya that she could ask for an amount because sinabi naman ng presidente na pwede niyang gawin yon. Yung paglabas ng document in a way that was supposed to be to target her, to cast doubt on her. That Ano ba yan? Ano ba yung naglabas? Sino yung naglabas? Who is this person? OP, Office of the President, na nag-represented the hearing. Forgot the name. So ano siya? Authorized siya ng presidente na magsalita in his behalf there? During that hearing? But the document was not even asked for. It was volunteered. Well, clearly, yung presidente nagbigay niyan. So, sino bang, I think to me, that's a betrayal. Oh, yun. Di ba? Traitor yung sinulatan ng Vice President. Traitor yun dahil bakit pinakita yung ganyan. But I don't know. Diba? Pero para sa akin, kung inauthorize yung traitor siya. Oo. Sabi ni Israel Gloria, anong mangyayari if Inday Sara resigns? Successor, Senate presidency, House speakership? Wala. No. The President, according to Section 9, anong article yun? Article 9? Sorry, alam ko yung section number. Okay. According to the Constitution on the provisions on the executive, kapag vacant yung office of the Vice President, the President gets to choose who the Vice President will be, and from the Senate or from the House. Tapos tapos i-affirm ng Senate and House yung choice ng presidente. Ganun po yung nangyari nung panahon ni Gloria Arroyo, na bakante yung vice presidency because she succeeded President Erap. Yun. Sino yung naging vice president nun? Ginggona. Si Tito Ginggona. Yeah. Tapos, pagkatapos yung kasama ko na naman si Tito Ginggona na mag-rally-rally para tanggalin si Gloria. Oo, kasi kasama ko si Tito Ginggona nung pinaalis na si Erap. Tapos naging vice president siya, tapos nag-resign siya, di ba? Ano bang nangyari doon? Hindi, natapos yung term nila. Yung tinapos nila yung term na Erap, and then after that, nagra-rally na naman kami ni Tito Ginggona. Napalisin naman si Gloria. Ang ganda. So, actually, nung bumalik siya sa pagka-congressman, di ba? Siya yung I accuse. Oo, siya yun. Siya yun. Sabi naman ni Moat knows, more power sa'yo, ma'am. Isa ka sa totoo at tunay na tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi, ma'am? Maingay lang ako. Tunay na tagapagtanggol. Hindi, maingay lang talaga yan siya. Sabi ni D-Real, kung ganun po, ay nakakalungkot naman, parang controlled tayo. Well, hindi naman rin natin masasabi that we are completely free, di ba? But we have to work on it. Wala naman perfect na gobyerno. Wala rin perfect na sistema. That's why, binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-criticize sa ating gobyerno so that we can evolve it, we can work on it, we can keep changing it. Yun yung reason eh. Kailangan may dynamic, may interaction ang government and the governed. Di ba? Yan yung social contract. Because yes, if we expect to be completely free, then there is no social contract and therefore there is no government. Kung gusto natin na magkaroon ng gobyerno na mayroong namamahala sa atin, we give up some of our rights, and this is one of those things, in complete freedom to do anything. But in exchange, nangako ang mga nasa gobyerno na i-respeto yung nasa Bill of Rights. So, the right to free speech, di ba, freedom of the press, expression, mga ganyan, na kailangan natin i-exercise din para makontrol natin yung gobyerno na yan. That is based on our social contract with each other. Okay. Sabi ni Soft Touch, TerraSoft, tahimik po ang oposisyon. Teka, sino ba ang oposisyon? Hindi nga mali. Tayo yung oposisyon ha. Tayo yung oposisyon ha. Correct.
Uy, very good job si Weki, ha. Wala akong nakikitang kalat-kalat na ano na hindi maayos magsalita dun sa ano sa TikTok. Good job. So, Bakit nandito na naman yung talk about TP niya to? Tagal ko na siya hindi naririnig eh. ito. Sabi ni June, bakit in capital letters ha, tayong Pilipino, hindi magkasundo-sundo, lalo na ngayon nakaabang ang incheck parang kunin ng bayan. You get this, amin. Okay. Sa mga tao na nagsasabi na yung China is out to get our territory and all that stuff, we don't know anything about China. Kung pumunta ka sa China, ang lawak-lawak ng lugar doon, kahit tambakan mo pa ng lahat ng Afrikano doon, all people in Africa, we put them in China. Hindi mapupuno yung China, yung lupa ng China. Ay nako, ang laki-laki ng bakante doon sa kanila. So, I don't see why China would take the Philippines. Just like America. America will not take the Philippines at all. They will just use it so completely. Mas talamak nga ang mga kano sa panggagamit sa atin eh. Ang mga incheck, gusto lang nila maglagay ng base doon na malapit sa malayo-layo ng konti sa kanilang coast at malapit-lapit naman sa Taiwan para hindi naman sila pagsamantalahan ng mga Europeans at yung NATO countries. So, yung sasabi na the Chinese is going to take over the Philippines, that is ridiculous. That is a completely stupid statement. That is an ignorant statement. Okay. Sa akin, ang issue ko with the statement is, bakit di tayo nagkakaisa? Alam nyo, ang demokrasya natin is to let 1,000 voices bloom. In other words, yun talaga tayo. We are communal kasi. Bunga na yan talaga. Yan ang kultura natin. We are communal. Meaning, it is our interactions. This is how we live. This is our way of life. Sanay tayo na yung kumaga miron, di ba? Na may aksidente, lahat tayo nagkakabaan ng liig para makinood. Naalala niyo, ewan ko if some of you were already mindful of it. Noong 1989 nagka-attempted coup dyan sa dito sa Nagtatayuan sila doon, nanonood, Uzi. Diba? Daming nanonood. Kami nga nandito sa bubong kasi yung mga tora-tora, malapit lang ang Camp Aguinaldo eh. Yan yung kinagringo, di ba? Yan yung kinagringo. 89 was the most serious was the most serious threat or challenge. Yan yung nagtago siya sa ilalim, di ba? So, yun yung it's how we do things. It's how we do life. And I don't see it as something that we have to blame ourselves or to bash ourselves with. Alam niyo, sa araw-araw natin, ang hilig pa rin natin magsabi, only in the Philippines. Parang, ang corruption ba exclusive sa Pilipinas? Ang mga tuligsaan ba ay exclusive sa Pilipinas? Hindi. Bakit sinasabi mo tayong Pilipino? Ganyan din naman sa ibang bansa, and yet somehow you're so harsh on us. Pagdating sa sobrang daming salusalungat na mga opinion, you don't need to go far. Andiyan yung Amerika. America is by far the most ano bang tawag? Cacophonic. Cacophonious society. Kasi napakagulo nila, may mga black diyan, may mga Mexicans diyan, may mga Asians na iba-iba pa. Race card, may gender card, may age card, may women, merong mga LGBTQ at from within that group sila rin nag-away-away din. So, kung naguguluhan ka dito sa Pilipinas, dahil ilan lang naman tayo mga Pilipino, paglabas mo sa Amerika, and if you only read some newspapers and watch news, you will see na napakagulo na Amerika pagdating sa hindi pagkakaisa. Wala naman nag-expect sa atin na magkaisa tayo, wala naman tayong kalaban. We have no external enemy. So when it comes to opinions and issues, hindi natin kailangan magkakaisa. Wala ang utos na ganyan sa batas at saka sa konstitusyon. Okay, so, ayan, tingnan mo, ayan na naman. So, para sa akin, hihilig magsabi ng traidor. Unang-unang, we're not at war, ha? Ang traidor dyan, yung nagbebenta sa sariling bansa, yung nagbabash sa sariling bansa, yung mga Pilipino talaga, only in the Philippines, yung mga ganyan. Yeah. How disloyal! Our ancestors were crossing the Pacific long before the Vikings were crossing the Atlantic. Well, thank God they did not call themselves Filipinos. So what? But those are our ancestors. Diba? Exactly. Kaya nga,
yung mga tao na didn't care about who they are, what they call themselves against the global community, they were just nice people and they cultivated Islam. Pagsasabi natin Pilipino tayo, what? Is there a standard of being a Filipino? Is there a standard somewhere that we can find para sundin natin kung ano ang ganong Pilipino? Kailangan magkasundo kayong lahat para kayong mga baka na sabay-sabay kayong hinahakot papunta sa slaughterhouse. Diba? So, sabi ni Alim Yasin, we Tausug are older than Vikings. No, you are not. We all are, actually. No, we're all. Okay, ganito. Pero yung Vikings, in fairness, Vikings, they were just a very recent phenomenon. They were like 6 times removed from the Bronze Age. Yung mga Vikings, ang tagal-tagal nila dumating. They are very near the modern age. Hindi lang. And then they were disappeared quite immediately also, shortly after. Okay na. Yeah, so bata rin yung mga Vikings, they are not old. Diba, Tausug ba si father mo, Med? Hindi. Ano kayo? Satan, my father is Satan. I am the son of Satan. Ang hirap po kausap. Ang seryoso ng tanong. Hindi, kami? Subanin kami. Ang mga Tausug, they're the people of, dun sa western Mindanao. People of the river, the sea. Sug is a current. Para dun sa mga nasa sa TikTok, hindi kayo sanay. Ganyan talaga magsalita si Ahmed. Ano yung tinatanong niya? Sir Ahmed, kasama ba kayo sa binasa ni Ortilia? Sino si Ortilia? Sino nga ba si Ortilia? Ano yan? Binasa niya ba yung Bible of Satan? Kung binasa niya, kasama ako doon. Nagkakasalu-salungat na yung ibang mga logic dito. Sabi ni Sano, Subanan yan si Atty. Ahmed. I have many Subanan relatives from Zamboanga del Sur. Pamukha, di ba? Matakas ilang, maitim. Meron pa ngang di ba, nag-migrate to, Kapul Island ba? Ang Canada. Hirap kausap talaga. Hindi, marami Subanan sa Canada. Promise. Ang dami nila doon. Pero Kapul Island nga yun. Yata, I think so. Kapul. Kaya meron kayong linguistic island kasi ang Kapul. Merong sarili silang salita na sa tingin natin ay evolved from the Subanan, from the archaic Subanan language. Okay. Colonel Ortilia, nung binasa ng fireman si Senator Gingon. Oo, kasama ako dyan. Binasak, binumbero pala, oo. Kasama kami yan. Si Tito. Binasa pala. Binasa. Akala ko binasa. Okay, tama. Sabi ni June, pero kahit nag-aaway sila, marunong silang sumunod sa government. Hindi rin. Yung gobyerno lang nila talaga powerful. Yung mga polis nila, malalaking tao. Okay. Pakasunod nila, nagugulpi sila ng mga polis nila. Sige. Ano ba yung latest na nangyayari doon? Yung parang tinanggal na yung mga tao doon sa Texas. So, what's going on in Texas? Yung mga kanilang mga ATF? Ano ba yung nangyayari doon? Hindi ko pa alam. Di ba parang merong how many governors are supporting Texas because of ano nangyari? Pinapapasok na yata nila mga Mexicans doon eh. Something like that. Mm-hmm. Magulo doon sa Amerika ngayon. Okay. Sabi ni Stormy, nabayaran po bang military natin? Ano po ba iniintay nila? Pasko? Bakit tayo nag-iintay sa kanila? Why are we looking for saviors? Diba? Oo nga. Yung military, hayaan nyo lang yan sila. Kasi ang military, they are the protectors of the people. So, hinihintay nila yung kumpas ng taong bayan. They'll come in only to protect the people. Even from the president and the government. So, they will protect the people even from the president himself or against the government itself. Kaya, wag mong isipin na sila dapat ang mangunguna nito. Dahil that is not their job. Their job is to protect the people.
Ito sabi ni Bumi, ganito kami dati dito. Kinikwento niya sa ibang mga viewers. Ganito kami dati nung nasa PCOO ka pa, Educational Vid with Semi-Badagulan. PCOO, kasama ko si Mocha. Sinamo ka, yeah. Ganito kami. Kasi nag-start kami mag-tandem ni Attorney Ahmed. Yun, yung bandang time na yun, di ba, nung kasi consultants kami sa office ni Mocha noon. Ano yung sabi? Takot ka ba sa pagbabago? Ano ba yan? Si Thinking Pinoy, ay hindi pala. Matuto TV. Ano sabi niya? Takot ka ba daw sa pagbabago? Change is constant, sabi niya. Yes, sinong nililecturean mo yan? Oo nga eh. At saka Parang takot sa pagbabago. Hindi. Kami nga rin nagsisimula dito ng pagbaguhin eh. Parang, so nanggaling yun. kasi gumagaya-gaya sa ni TP, kaya ka ganun plagiarism ka Maayos ka. Maayos ka, Brad. Sabi ni Bella, nagjo-join pa ako sa rally to defend BBM. Tapos ngayon, he's not giving his best for us who voted for him. Ay. No, well, he still has a chance. There's always a chance. Yeah. But sa akin, unless may plano sila and they're just sticking to a plan. So, if there is no such plan, kumbaga there's no grand plan. he should come out and do his own, di ba? Yeah. Hindi ko pa naman siya nilalaglag. He is still president, to me. Sabi ni Antonio, maybe Maharlika said na yung policemen to protect our people from evil. Civil order is really the province of the police, di ba? Yes, but yun yung civil order sa social sa araw-araw natin na pamumuhay. Pero yung pagpuprotekta ng demokrasya, halimbawa, that is the function of the armed forces. Sort of. Sabi ni Antonio, I think, Ahmed, you said you have oligarch relatives. No, that was JP. Ako, wala akong oligarch relatives. Si JP yun dahil kamag-anak pa ni Noynoy yan. Ni Mar Ruas. Wala akong kamag-anak na mahirap pang magsasaka lang talaga kami. Sabi ni Dick, hirap din kay VP, hindi niya din pinagsasabihan mga supporters niya na bastusin ang presidente, tabla. What do you mean? Hindi ko gets. Well, because the followers of the supporters of Sara Duterte are not her problem. I mean, hindi mo pwedeng sisihin ang vice president for what the people that support her are saying. But you cannot blame anyone from raising their complaints or their, di ba, their issues against the president of the government because presidente siya eh. So, hindi yan sila pareho. Hindi yan sila pwedeng maging tabla or something like that. Magkaiba yan siya na sitwasyon. Okay. Sabi ni Ma'am Karen, if Inday won't run for president, sino susuportahan ninyo para maging karapat-dapat na Pangulo? Kailan ba mapalitan para next Congress na kasi pag nag-uumapaw na injustice ginagawa nila sa SMNI? Ako, ayoko na. Hindi ka pa ba nadadala? Nadadala, no? Hindi ka pa ba nadadala? Ayoko na. Wala na support nito siguro. Boboto na lang siguro tayo. Sabi ni Grim Reaper, we are just going back in history. At the moment naka-silent martial law tayo, partida nga lang, may social media tayo compared to dati. Pero tinitake down naman yung mga pages natin, tinathrottle, it's the current version of suppression. Martial law ba tawag doon? I think that more than martial law or as opposed to martial law, this is actually a refusal to exercise the law or the mandate, I think. Okay. Sabi ni Ruel, ilang vloggers ni BBM ang tinatawag na Duterte Bastos supporters. Daw ang mga nagtatanggol at sumusuporta sa mga Dutertes and di naman sigurado kung mga DDS supporters nga ang mga ito. Di ako, bastos naman talaga ako eh. Yeah. It doesn't bother me.
Sa akin, ganito yon, no? Uh, how they act will inform us of what character they are. And kung pare-pareho silang ganun, pare-pareho silang hindi marunong mag-engage, then hindi rin masyad at hindi sila sinusuway, that also says a lot about the people who hired them. Ito, sabi ni Odea, yung hinakot na lahat, sabi ng isang vlogger, caretaker na siya, ng Batangas 6th District, Palawan 3rd District, Negros Oriental 3rd District, Congressman pa ng Leyte, and House Speaker siya. 1 billion per month na siguro sweldo niya. Oo nga, that's really unusual. You're right. Tingin ko that is quite unusual. At saka, if it happens kasi early in the term, maaaring magpa-special election ang Kongreso. Pero walang ganun na nangyayari. Bastos talaga dahil sa parang sabi ni Oy. Posik. Yan yung barkada namin nung kami ni JP nag-live. Ay, nandiyan pala si Adrian, ha? Nakita mo? Hindi pa. Nasaan si Ay, Adrian? ganito pa siya. Magsimula pa lang dyan si Adrian. Adrian, paramdam ka. So, Adrian, bumili ka na ng camera eh. Ito eh. Ano to eh, spy to eh. Maniwala ka may camera yan. Kaya nga ayaw ko maniwala eh. Spy yan eh. Ang dami-daming alam niyan eh. Tapos nga sasabihin, wala daw siyang webcam. Maayos ka dyan, Adrian. Bumali ka na dito. Dito mo asarin yung mga kalaban mo. Yung BBM vlogger binabayaran para i-cover ang Congress. I don't know about that. Hindi, I know about that. Ganun, meron ba talaga? May sighting eh. Nakita eh. Munta sa Kongreso. Sabi ni Lynn, nabastusan sila just by words. Ano yung pagkakorap ni Marcos, di ba sila nababastusan? Korap? Sino ang Marcos ang korap? Si President Marcos? Do we have evidence of that? I mean, do we have evidence that he has the balls to be corrupt? Okay. Alis na ako. Bakit? Di ka man lang nagpaalam. Una ako. Dito ka. You can't get away that easily. Rappers for Romualdez pa-expose po si kay Sas. Nakakamiss po yung late night ramblings ni Tatay Digong na madalas incoherent tapos mura ng mura. Oy, coherent naman, pero rambling talaga. Pagka nagkikwento siya, biglang lilihis ng lilihis, sandali. Met, paano naman inuubo na ako dito. Okay, yung mga nasa TikTok yata, lahat ay nagpupuntahan dito. Pero marami pa rin dun sa TikTok. Lahat nasa nasa YouTube. Sabi ni Riddler, paano kikilos yung leader kung isa naman ding, Sabi ni Odea, in the near future, si Martin na ang richest man in the Philippines, pustahan tayo. Yun ang kailangan din natin sa if ever we needed, pero I don't think kailangan ng charter change eh. Kailangan natin ng batas or sistema na hindi kakayanin, yung may antitrust ba? Yung hindi kakayanin ng isang tao o isang kumpanya lang o isang maliit na grupo ng mga tao na sila, let's go. Yung lamig. Thank you. Yung hindi kakayanin ng isang tao, mahakot lahat ng pera ng isang bansa, yung sila lang yung mayaman. Napaka-unfair nun. Walang pagkakataon na lahat ng ibang mga tao na umangat. Yan. Hi, kay Yaj. Nanonood siya from Taiwan. Wow. Sabi ni Pinoy ako, good morning. Pag di na umiimik si Coco Pimentel at Tulfo sa issue ng PCSO, alam na. Totoo. Diba? And we cannot be blamed for thinking that. Ay, Sas! Akit ka, Sas? Akit ka, Sas? Although, pag ikaw talaga nandito, mahaba eh. So, 1.4 billion daw na panalunan sa loto. Ko. Okay, teka, wait lang, Sasa. Ay, okay na, meron ka ng di ba?
mayroon ka ng, what do you call this? Meron ka ng messenger. Sandali, ipadala ko sa'yo sa messenger. Yan. Diyos ko, pamorningan ito. Sas, pasok. Ayun. Waiting na lang tayo kay Sas. Sabi ni Mr. Blue, milyonaryo na nga si Mel. Sabi ni James, ma'am, di mo na kami pinapansin. Grabe. Mas marami lang kasi sila sa kabila. Tapos ang dalang ng mga comments ninyo. Damihan niyo yung comments niyo, mapapansin kayo. Ayan na si Sisa. Sisa talaga. Girl, go! Ang gulo nito. Hinihintay kong bumalik si Ahmed. Dad! Chika! Ay, naku, ang dami. Ang chika is, nasan ka na? Nawala ka, girl. Wala yung camera ko. Ayan. Anong chika? Which one? Ang daming nangyayari, sunod-sunod. Ang tanong ng bayan, Attorney Trixie, saan ka daw pupunta sa 2028? Sa Luneta? Sa Quirino Grandstand or sa Rizal Park, Davao City? January 28? Teka, may ticket na ba ako? Saan ka daw ba? Sa kickback rally? Meron palang ganon. Teka, bili akong ticket. Sandali. Di ba bagong Pilipinas? Meron silang bagong Pilipinas again. Kick off again. Parang nung ano ka pa ata? Parang press secretary ka pa ata yung kick off rally na yan. Hindi, actually, itong branding yan. Pasimuno kung di ako nagkakamali ni Sec Paul Soriano yan. Yung bagong Pilipinas. Oo. Umalis siya, natiwangwang yung project. So, nag-take over ang PCO. Tapos, ilang beses nag-attempted launch, hindi maka-launch. Kasi nga, hindi maliwanag, branding campaign. So, ngayon, hindi na siya branding campaign. Ano na siya? Ay, Med, akit ka na. Med, akit ka. Hi, Sas. Ayun. So, after ang gulo-gulo, 2 attempts na merong napikon yata. So, Sino napikon? I don't know, pero nilipat from PCO yung bagong Pilipinas launch to DILG. Kasi gusto nila laki, na super bonggang affair. But the difference is, this is a government thing. So, pupunta yung mga nasa barangay, may orders So, pati and if I'm not mistaken, lahat ng mga kalihim ng mga iba't ibang ahensya pupunta, kasama, bit-bit yung kanila, all the way down to directors and so on. So, madaling sa hakot. So, hindi masaya pumunta sa hakot. Maraming mainit ang ulo dyan. So, mas masaya dun sa Gutom yan, gutom. sa party, di ba? Doon sa Rizal Park. Kasi di ba may Rizal? Meron sa Rizal Park sa Davao City. Okay, yes, go. 2028. So, At, itong binaano mo sa akin 1.4 billion. Kasi ang nakarating sa akin, meron daw mga kagalang-galang na mga kalalakihan. Chika yan ah. Ha? Chika yan ah. Sige. Marites. May mga kagalang-galang daw na 2 kalalakihan na nanalo ng loto. So yung isa, galang. Okay. yung isa daw 400 million, yung isa is 1 billion. What? Ko. Smooth ah. Very Oo. Ayun naman kung kaya niyo Very pagtahitin. Ha? Kakahiring lang. Very famous, kakahiring lang Oo, parang alam mo yun, na parang, sige na nga, nyo na yan. Pag-usapan nyo na yan para matapos na. Pero, eto na lang yung Ang lagay ba naman Ang lagay. Yun pala yung pag-uusapan. Yes. Ang lagay. Oo. Coincidence lang yan, Sas. Kaya, coincidence lang naman talaga na may nanalong 2 kagalang-galang. Alam nyo, maraming mahiwaga sa mundo. Meron nga dyan nakakapag-aral sa Hindi naman yun yung misteryo eh. Ang misteryo, hindi naman ang misteryo yung makakapag-aral ka. Ang misteryo doon kung sino ang sino.
Sino ang tunay na baliw? Ako yun. Ako yun. Ano yung, kung ano yung relo, siyang takbo. Pwede. So, yung isa naman may ibang relo. Di ba? Oh my God, amen. Hmm. Yung isa meron namang kagara-garang relo. Meron nga. Isa naman siyang professor. Professor siya? Anong clue? Relo. Professor siya, tapos kung manamit ay parang parating fall-winter sa Pilipinas. Naka-tweed jacket. Church Ganyan? or ano. Ganyan. Para pala siyang si Will doon sa Will and Grace. At ano pala, Ahmed, parang pwede na kayo magkompetensya sa hairline. Pero, Hindi. Mas kalbo na ako doon. kaya ka naging mas kalbo na doon, Ahmed, kasi may budget na siya para pang Regrow. regrow. Ano nga yung chemicals niyan? Ano nga yung chemicals niyan, Attorney Trix? Sa regrow? Ano yung generic name niyan? Sadala. I'm sure makakaalala mo yan. Minoxidil? Minoxidil. Amoxicillin. Ay, wala yan. Laos yan. Minoxidil. Amoxicillin ay ano, Minoxidil antibiotic. yan. Laos yan. Kasi hindi pinapahid yung kanya ini-implant. Kasi may Ay, sus. budget. Ay, mahal yun. May budget niya. Hmm. Kaya nakita mo, di ba? Bakit bumaba? Bakit nag-move na yung hairline? Dapat natin siyang i-congratulate dahil that is an achievement of the human race. Kasi isa sa mga certain sa buhay ng tao ay una-una na hindi ka nababata. Pangalawa, hindi natutubo yung kalbo mo ng buhok. Pangatlo, pag puti na yung buhok mo, hindi na iitim uli yan. Pero kung siya ay dumami biglang na yung buhok, ay bagong mutation yan. That is a good sign of diba? Darwinism. Proper diet naman daw kasi. Proper diet pala. Okay. Ano na naman ang kinain niya? Ha? Magkano ang kinain niya? Yun yung... Ano tanong mo? Okay. Bakit si sa shadow na lumalabas? Ano nangyayari dyan? Ay na internet. Ano ang pinakamatinding issue ngayon ng bayan? Amen. Pinaka-issue ng matinding issue ng bayan? Ngayon? Oo. Hindi lahat ng tao may minoxidil. Oo, yan yung issue ko. Pero hindi naman yata issue ng bayan yan. Ito yung masaya to. Tingnan niyo. Sabi ni Lenny Rosas, anti-Marcos na rin si Attorney Trix. Hindi. Concerned sa akin, ha? Hindi. Ever since naman pro-Philippines ako. Parang ang weird naman ng tanong. Di ba? Nakaloka. Ano ibig sabihin? So what does that even mean? Anti-Marcos? Oo nga. Ano ba ibig sabihin ng What does that anti-Marcos? Ano ba to? Para ba tong fans club? Parang yung... Ano ka ba? Pro-Katnil o anti-Katnil? Parang ganyan ba yan? Parang ganon. Or Sharon and ano ba yung kalaban ni Sharon noon? Si Maricel. Si Sharonians tsaka Noranians. Ganyan ba yan? Ano ka ba? Pro-Vilma or Nora, anti-Noranian? Ganyan ba yan? Noranian. Ito. Okay, alam mo, meron in a matter of days, dalawang staff na ng politiko ang kumukontak sa akin, Attorney Trixie. Ano naman sinasabi? Dahil may kumontak daw sa kanila, isa yung staff nila yung nagkwento sa akin, kinontak yung politiko, nangihingi daw ng ADES. Tapos, nagpe-pretend na ako. Ako naman parang, Membro ka ba ng politiko? dalawang politiko na, yung isa si Secretary Recto, yung isa isang congressman. So, can you imagine na parang, in the first place, merong umi-eksena. So, itong umi-eksena, alam niya yung personal number ng mga politiko na to. Diba? Kasi hindi lang... Parang ang kilala ko kasi hindi politiko may-ari ng radio station ang kinontak naman. Ay, paano yan? Ikwento mo nga yan. Hindi, yun lang. Hanggang doon lang yung narinig. Kaya ko si Attorney Trixie baka may alam. Meron ba? Meron ba akong alam? Actually, maraming kinukontak. Marami kinokontak. Panay ang tawag. The caller. Ano ba to? Si Lone Better ba to? Anyway. Baka meron siyang pangangailangan. Baka meron siyang pangangailangan na pang tustos ba?
hindi ko kinaya, Attorney Trixie, staff ni Ralph Recto. Sabi ko, never ko nga nakita si Ralph Recto sa taong buhay ko. Alam mo yun na parang, Yan ba yung economist na hindi? oo. Siya nga. I just wanted to refresh my memory. Siya nga yan si economist na hindi. Ano yung Ha? drama? Tinatanong ka na ano? Ano yung tinatanong? Kung Kasi nga, may kumontak kay Ralph Recto. Hmm. Nagpe-pretend na ako, humihingi ng Pera. pera. oo. Sabi ko, Ay. parang iniisip ko, unang-una, Ralph Recto. Baka kailangan niya para pang-advertise naman. Para makapagbigay siya ng ads. Ano ba to? So, in-email ako nung staff. Sabi, Hmm. gusto lang daw i-clarify kung ako daw ba yon, ganyan. Sabi ko na parang, sabi ko una-una, wala pa akong Philippine number. At ikalawa, dito lang ako pwedeng makontakt sa aking email. And then, yun yung ano ko, parang gusto ko sabihin na, nakita niyo ba ako kahit kailan sa buhay ninyo? Parang hindi ko Oo nga. nakita kahit kailan. Paano ko naman may message? So, ibig sabihin, merong tao na may alam ng mga personal number ng politiko ang gumagawa nito. At hindi ng clue mo, grabe ka. Okay. Tapos yung isa, di ba may CIMB na account number? Kasi mga kababayan, kung hindi nyo po alam, nalaman ko lang ito nung umuwi ako ng Pilipinas, last 2022. Nagrabe pala ang sistema sa atin. Pag nagpapadala ka pala ng online, hindi pala kailangan na yung bank account name ay magmamatch dun sa account name ng account number. Ganun ba? Yes! So, ano ba ang gagamitin? Number lang o yung name lang? Kahit iba yung account number at account name, pag online ang pagpapadala, pumapasok. Oh. Pero hindi yan mag-e-effect pag over the counter yung deposit. Kasi may discrepancy eh. Pero pag online, tapos tinanong ko to sa kabarkada ko na nagtatrabaho sa bangko, kaya daw ganon. Kaya nagugulat nga rin ako, di ba? Pag tiningnan nyo yung account niyo, nag-transfer kayo, hindi mo makikita yung account number at yung account name. Merong asterisk. Kasi ano daw yan, bank secrecy Sabi ko, Totoo yan. Sarili mong account number, hindi mo nakikita sa ATM. Asterisk. So, ibig sabihin, can you imagine, kung aanga-anga yung pinagpadalan nito, so, pwede siyang mag-online transfer dun sa account number. Pero, yung CIMB, di ba nag-post ako niyan? Inaano ko yung CIMB. Kinontak na ako ng CIMB. Sabi ng CIMB, pwede ba namin kayo makausap to get more information? Kasi sabi ko, ginagamit yung pangalan ko dito ng account number na to. Hindi mo na ako ever nag-pin ng account sa inyo. At ginagamit pang scam ng mga politiko ng isang taong may alam ng mga personal number ng politiko. Yun lang. Nice ka. Baka may pangangailangan yun. Ay, nako. Well, it's good to know na equal opportunity yung mga scammers ngayon. Lahat Oo na nga. lang. Hindi lang ordinaryong mamamayan. Hindi naman talaga ordinary mamamayan yung mga scammers eh. Pero mabilis matuto yung mga nasa gobyerno, mga supporters, yata yun sila eh. Na gamitin din yung scam para maganda rin namang modus yun eh. Para hindi masisi sa kanila, isisi din sa atin, mga scammer yan na bumibili ng radar ng motor. Sabi ni Ike, ngayon ako nagsisisi kung saan hindi ko pinaniwalaan si PRD na sabi niya weak leader si PBBM. Pambihira, totoo pala yun. Kitang-kita natin ngayon na hindi kontrolado ni BBM ang kanyang mga tauhan. Leadership styles. Well, Yan may sinasabi si Adrian, no? Asa Pag si electronic transfer account number lang, pasok na sa banga. Yun, account number lang, sabi niya. ayun Yun na pala nga. yun. So may nagaganon. So ewan ko, nag-reply na ako sa CIMB, ewan ko kung kailan sila mag-schedule sa akin kasi nagimbal sila dun sa post ko na huwag yung i-allow na gamitin yung kasi nga diba nung 2022 nung pagkatapos ko salita nun sa yung F1 race, may ganun din. Tapos ang naging biktima, dalawa rin. Dalawa rin. Nanalo din. Isang senador at isang tumakbong mayor. Tapos kinontak ako. Tapos yung senador, tinanong yung media, yung naka-assign na media ng SMNI sa Senate. Na si Sasbay to, kasi ba naman magkukontak ng senador? 12 a.m. Makikimagine. Nanghihingi ng pera 12 a.m. Tapos
Baka sanay na hindi natutulog sa gabi. Nag-gaming siguro yung gaming. Gaming. Sandali, hindi natutulog sa gabi? Oo, nag-gaming kasi. Vampira. Sana kung gaming lang. Char. Hindi, kaya yan ang ano ko yan na ang isa sa mga hinanakit ko kay Digong. Yung dinito niya yung Registration. social Yan, yan. media, yung ID registration ng social media. Right to privacy. Mali kasi yun eh, mali eh. Meron kasing rider yun eh. Kaya pag pinayagan niya yun, ang dami-daming magkakaletse-letse. Dahil may rider yun na, na batas. Ah, talaga? Ano yung Ah, rider? ah. Yung rider, yung parang ginagawa nila na ang registration ng SIM ay registration na rin ng account ng Facebook o social media accounts. Those are two different things. We do not need social media in this country as Filipino citizens, but we need the communicate and services of the government or the private sector for communication. So while telephone lines and SIM cards are needs of citizens, social media is not. And there is no reason why we should regulate social media in that manner because they are not regulating the social media platforms, but the people who join those platforms ang nire-regulate nila, which is wrong. Because under the Constitution, you have the freedom to freedom of press for publishing things or freedom of expression and speech. So hindi yan pwedeng pakialaman. May rider kasi yun eh, kaya binanatan yun eh. Hindi naman inaayos. Hindi naman din nila inayos. So, wala ring effect. So, itong nagsa-scam, paano yan? Diba? Yung nagsascam, mahuhuli din yan kinalaunan. Kung hindi siya maunahan ng terminal illness, mga ganyan. Ano ba yun? Ito pala, meron na palang memo ang DILG. Mm. Date, January 22. At inuutusan ang lahat ng punong barangay, sangguniang barangay members, sangguniang kabataan chairperson, sangguniang kabataan leader. Oo. So, Ano mangyayari dyan? Ano yan? What the hell is that? Yung launch ng bagong Pilipinas yan. Ngayon, ang bagong concept ng bagong Pilipinas, hindi na siya basta branding. Ikakabit nila ito, ito ang bagong parang launch ng mga ayuda. Ikakabit nila sa tupad itong Pilipinas. I don't know how it's going to work. So, ang dami ng evolution nitong programang to. From a branding campaign to ito na nga. Parang they wanted it to be the new version of Bagong Lipunan noon. Kaya ang problema, ang Bagong Lipunan was a major thing. Ito sa... What's the policy of the president himself? Yeah, the first President Marcos, nung ginawa niya yung Bagong Lipunan, first he published a book. Doon sa book, in-explain niya yung history, tapos yung philosophy. May mythology pa nga siya eh. May mythology pa nga yun eh. Oh. Yan na nga yung Tama. Maharlika na hanggang Yeah. tuloy, akala ng mga tao, yun yung pangalan ng Pilipinas noon. No. Actually, mali siya doon. But he was trying to come up with a concept that would unite the country. Unite the Filipinos, yeah. Kumbaga, leave the old society behind, bring it into the new society. You know, a disciplined society, people would be on time, etc. It was like, Lee Kuan Yew, parang Lee Kuan Yew of Singapore. Parang pareho. engineering. Yeah. So, Parang Korea, South Korea. yung ganong kalalim na may libro, may philosophy, may he laid out the May rules, mythology. then of course may martial law and all that. So kompleto, may literature. Tapos, to this one, na bagong Pilipinas, na hanggang ngayon in search of an identity. So, yung branding campaign, look at the news about it, branding. Tapos, libre lang daw, nagawa nila yung logo ng libre. Yun yung mga news na lumalabas. At saka yung nurse, di ba? Yung may ad doon sa London na naging issue about the nurses. Like, it's a commodity that we sell. Parang tourism campaign na. Tourism campaign. Pero That's yun yung part of that. ni anong pangalan nito? Soriano. Soriano, oo. Yeah. Dito, yun na nga. So it started with the branding, tapos yung very first order was gagamitin siya sa lahat ng logo, kailangan umappear sa lahat ng letterhead ng gobyerno. What? So, okay. Parang yung Philippines 2000 nung araw. Parang Philippines 2000, di ba? Parang, at saka yung yung millennium, yung 100 years na katipunan. Di ba kasama yun sa the entire,
Oh, Yeah, hanggang pero- ngayon, walang policy statement, walang Hmm. kahit ano. They were supposed to launch, dun nga sa As in- Luneta, may program, tapos yung mga program would be presentations of videos from several agencies about, bagong Pilipinas, pero basically, wala pa rin silang sinabi. So ngayon, medyo nagkakaroon ng bagong identity, doon na tayo sa ililink na daw siya doon sa TUPAD. Now, TUPAD is a temporary work program. So, supposed to assist people in, ano ba Finding yan? work, where we land in between jobs. Parang crisis conditions Kasi that's the only time pwede ka magbigay ng ayuda. So, but in this case, they'll give you, instead of a handout, magtatrabaho ka for up to 10 days para Hmm. ma-justify yung pagbibigay ng ayuda. So ngayon, Ah. Bagong Pilipinas plus TUPAD na siya. It's going to be a huge launch. Ang feeling ko dito, half-baked idea na naman ito katulad. Kasi as recent as late December, dapat merong launch na na-call off naman. Tapos, nag-announce na naman sila ng another launch na biglang na-take over na sila. Kasi PCO nga ang nagpatakbo after umalis si Paul Soriano. So now, ang in charge is si JLG. si Sec Benhar na. And one of the first na lumabas ay may nakita tayong notice dito sa Facebook na mga barangay saying na, oy, umattend kayo. On the 28th, i-require nga yung mga XXX number of the kagawads Pero- na umattend. So, sa madaling sabi, parang hakot. Pero itong tupad, parang pato ni Digong eh. Kaya nga But, wait. Ito bang tupad is by virtue of a statute? No, programmatic siya Discretionary fund din yan ng presidente. Hindi, sa ano to eh. Yes, ano? Binabasa Wala- ko. Package of assistance provides emergency employment for displaced workers and other vulnerable workers. Implementing agency, DOLE. So, ang ano niya is, target beneficiaries is 4,591,000,000. So there's a precondition that kailangan employed ka or in between jobs ka. Hindi yung mahirap ka lang na taga-barangay and therefore you will get this money. Because it was originally delegated to the Department of Labor. I mean, di ba? Employment. Actually, ang ano niya is, sandali, binabasa ko yung how to apply for DOLE emergency employment. Kasi ano nga siya, matagal na tutupad. It's not something na, why do you need to launch it when it has already been? Hindi, kailangan kasi may sakyan yung yung bagong Pilipinas. It is because it's not supported by any law or whatever. So it has to ride on the legitimacy of some other thing. Like in this case, TUPAD. No, I think it's that has the EO, yung Bagong Pilipinas. Check nyo. Alam ko meron yan. Oh, pero programmatic din siya, di ba? Sabi mo, isa programmatic policy, di ba? Yan, sabi ni Adrian, COVID-related ayuda yan panahon ni PRD. Yes, pero Hindi lang COVID. Before pa ng COVID, may kapad na. Nakita ko dito. So it can be anything. It can be anything. Hindi, but ito yung mga walang trabaho, di ba? So, imbis na ayuda, magtatrabaho sila para makakuha ng ayuda. So, matagal na nga siya. Kaya nga inaano ko na, paano mo siya ila-launch na para sa'yo, Launch na siya. Launch na. It's already flying. Oo, pinagpapatuloy mo na lang. So, parang, bakit? Parang nangyayari kasi ngayon, ayan, nakita ko na yung mother document ng TUPAD. So hinihintay ko na lang mag-download. So ang chismis kasi sa akin, Trixie Ahmed, alam mo naman ako, tambay ako sa Marites ka. Yes, marami ako nasasagap na chismis, no? Pag nagtambay ka ng kanto, di ba nag-post kasi ako na, bakit may kick-off? Ganyan, ano ito kick-off? Tapos may nag-send sa akin na message. Tapos sabi niya sa akin, yan ang dahilan kung bakit may kick-off. May kick-off. Kasi, ito palang sa Rizal Park sa Davao, nakaschedule na talaga yung 28. Ito kasing kick-off rally, di ba? Ano lang to in-announce January 19. So, itong 28, meron na talaga itong sa Davao na nakaschedule. So, para tinapatan. Okay. Para maghiwa-hiwalay yung tao to split the, okay. Actually, So nauna yung announcement nung sa Davao.
O, kasi actually, sa Davao kasi, it's not really for public. Kasi nga, di ba, yung invitation nga is for leaders and meron for PRRD. Mhm. Diba? So talagang meron na talaga silang ginagawang parang gathering. Kaya nga yung invitation na nun, it's not really for the public. Diba? Attention all national, regional, and provincial leaders for FPRRD. You are requested to attend the Leaders Forum for Transparency, Accountability, Peace, and Security on January 28, 2024. So, na-announce na yan before pa. Tapos, suddenly, dali-daling mayroong announcement din. Kick-off. Oo. Di ba bigla na lang sumulpot yung kick-off? Kasi di ba nga, na-cancel nga yan dahil nagka-COVID ang presidente. Yun yung second cancellation. Yung first cancellation, hindi natin alam kung ba't na-cancel yung first. Yung Baka second nanood ng concert. Ay, hindi. Hobby lang niya yan, pero hindi. Habi lang pala. Sorry naman. So, amin pinapahamak mo ako, ha? So, ganun nga. So, nagkakaroon na pala ng ganun na panawagan sa mga leaders para pupunta ng Davao for the forum, ganyan. Tapos biglang, January 19, nagpadala ang DILG sa mga leaders ng Barabarangay. Ayun. Recent lang. Like a couple of days ago lang. Tingnan natin, medyo half-baked yan, ha? Hindi nga pa nila. Wala man lang concept paper ako nakikita Hindi pa binubuo pa nila as we speak. What's going to happen? So, Concept paper lang. Kasi yung second na cancellation, yung program na yon, iba rin yung program. Tapos, meron ngang concert si Andrew E. So ngayon, parang wala na ata si Andrew E sa equation. Kasi nga, kasi nga hindi nila binook for 28. Kasi nga, madalian lang to Ay. Bakit may mga ano tinatanong mo? May chika ka ba about World WW3? Wala po. Wala akong chika about it. Bakit naman, may mga doomsday scenario na naman ba kayong naiisip dyan? Okay. Sabi ni Pinoy ako, Senator Raffy and Senator Coco, kailan nyo i-reveal? Daming nag-aantay na mananaya. Kung i-reveal kung totoo yung mga nanalo. Of course, totoo yan. Totoo may nanalo. Ito, sabi ni Adrian, 14.9 billion pesos Dole Tupad program launched in 2008. 2.5 billion DOTR fuel subsidies to the transport sector. Yan yung yan yung kasi yung yung jeepney program to mag-e-jeepneys na. 1 billion DA fuel subsidy to corn farmers and fisher folk, March 2022. So, it's really an ayuda program. Sinakay na lang yung work para hindi halata na ayuda siya. Otherwise, kasi ang nangyari in this administration very recently, ang dami kasing ayuda kaliwat kanan. So they had to distinguish and they had to kasi otherwise mapupunta lang sa yung hindi na ma-distinguish yung one fund from another. At may mga tao na nakakadoble triple. Halimbawa, merong assistance to the transport sector. Tapos meron din assistance for indigents in crisis. So minsan nagkakasabay-sabay na yung mga na yon. Nakakadoble-doble. Ang lalaki na naha-hand out. Plus, of course, yung time na yon, ngayon na lang lumalabas yung issue na may nakakaltas doon sa mga ayuda. So the suspicion is that kaya ang dami-daming ayuda kasi this was a disguise para doon sa ibibigay sa mga local officials or yung handling agencies. So, ang tanong na lang dito is, bakit sila naggaganyan? Why do they need to pay off officials? Assuming totoo why do they need to pay off officials? Ang flashback dyan, remember yung panahon ni GMA, ang dami-daming challenges to her presidency kasi nag-leak yung Hello Garci tape. So, ang daming assistance bigla to local governments. Kasi kailangan niya ng kakampi. So, naglabas ng mga ganon. Naglabas ng pera to yung kumbaga nagbukas ng IRA. Yun yung ginawa noon. Tapos at the same time sinarhan ng IRA yung mga non-supportive na LGUs. So yun. Tingin ko this is just another, how do you call this?
another way. Itong Bagong Pilipinas plus Tupad is another way of gaining support for an administration that feels that it is failing. So, ang balikan niya talaga, the model is still the GMA administration. Yeah, it's anyway, it's a standard strategy for administrations that are losing their grip. Kaya lang pinakaano talaga yung kay GMA because the challenges were very serious. Tatlong military movements against GMA eh. And yung second failed only because may nagtraidor. Merong hindi nagsumbong sa admin, but they tried to expand their power base by bringing in more people and then but also at the same time getting money from them. So yun lang yung reason kung bakit nag-fail yung 2007. So yan na naman ang nangyayari dito. The standard response to a weakening administration is to look for kakampi. And the standard way to get the kakampi is through money. Yes. Sabi ni Antonio Torres, Okud mutiny pa po. Kasama na po yun, 3. So the 2003 was Okud. 2006 was the standoff sa Fort Bonifacio, but it was bigger than a standoff. It wasn't just covering Fort Bonifacio. Tapos the third was yung 2007 Manila Pen. So kasama po ang Okud doon. So tingin ko, yun yung dapat inaano natin. Yun yung dapat kinakalkal natin. Na Hindi, pero kinatatakot sila. Kaya nga ang weird kasi itong Tupad and pati yung isa yung Ajax. Ajax ba yung isa? AICA. Assistance to individuals in crisis. Yung daming in crisis, di ba? Parang, wait lang, ano ba? Meron man threshold ng crisis, ang dali lang. Di ba yun yung How do you define crisis and what are individuals in crisis exactly? Alam mo yan nangyayari ngayon. Alam ba yan Tupad saka yung AICA, yung Ajax, yung ano ba tawag? Assistant to individuals in crisis situations. Alam mo nangyayari diyan kasi ginagamit siya na pang pamudmod ng pera. Yeah. Hindi tuloy yan napupunta sa dapat mapuntahan. Kasi syempre, ang kailangan mo diyan, ipamumudmud mo diyan yung mga tao, yung pwedeng makabuo ng warm bodies mo, 'di ba? Hello naman if you're an individual in crisis. Magiging warm body ka ba kung sakasakali in crisis ka nga, 'di ba? Na parang in crisis situation ka nga. So napupunta dikit. Hindi sila talaga yung beneficiaries. Yung dikit yung problema, 'di ba? Yung tawag natin na meron kang inaabot na pera pero meron dumikit sa palad mo. Yung dikit as revealed dun sa Senate investigation, nakita natin ang laki pala ng dikit. Sa 10,000 pesos na binibigay na ayuda, 9,000 na pupunta sa local government or sa local officials. So yun ang grabe. So ang nangyayari sa Tupad ano pa naman, cold cash pa naman na binibigay yan. Untraceable kasi. Untraceable, no? Kaya sabi ko, my God, it's 2024. My God, hindi pa rin tayo na electronic. It's my dear! Place kasi ang electronic transactions. Ayun na nga, my dear, Saudi Arabia, magkakaroon na ng flying taxi. Tayo, ang ating ayuda. Oo. Ayun na nga, di ba? Alam mo talagang legalized kupit ang sistema. Although ito, meron akong nakikita na ibang ayuda naman sa sa something like 8,000, 4,500 yung napupunta dun sa local. So, as it is, pa sila? Generous pa sila. So, yun yung, so, ang tingin ko is that they already believe they're in crisis. Not the people, but it talks about the administration that feels that it is, weakening or under siege. Na kailangan nila maghanap ng kakampi. Na kailangan merong ganun na transaksyon. Kasi by itself, the presidency, the national government is very powerful. Meron kang military Pero possibly because of all the talks about the military, the first letter of the PMAers and all that, merong fear. Kaya recently, ewan ko if napansin niyo, si Speaker Martin met with the officials of the PMAAI, yung PMA Alumni Association, etc. Na officials. So, ibig sabihin, nililigawan niya, or at least is,
nagpo-project siya na malakas siya dito. Sa mga, remember the first PMA letter was by PMA alumni na wala na sila in service. So, nag-demand sila na ayus-ayusin ng Kongreso yung pag-handle dito kina Doc Wee, kina Dr. Lorraine, kina Ka Eric, and all that, and sa SMNI, among others. There was a second letter, pero parang hindi nag-gain ng traction kasi nakalagay doon na medyo supportive na of the president. So, medyo nawalan ng kagat. Ito ngayon, the meeting of Speaker Romualdez, ang output nila is yung sinasabi ng mga officials, yung mga nag-attend, 22 of them, at sinasabi nila is that they support the Marcos government. We fully support the Marcos government, and nobody daw among their alumni, or at least the majority of the alumni, are behind the president. They will, parang lang yan, parang, pang-neutralize dun sa first letter ng mga PMAers. Pero ang nun is, wa-epek eh. Kasi, yung una kasing letter, hindi naman kay BBM naka-address yun eh. It was addressed to the House of Representatives. Doon sa ginawa nila kay Ka Eric saka kay Lorraine. And kasi malinaw yung stand nung open letter ng mga makikisig at mga matitipuno at kayo malinggibitang mga graduates na malinaw yung kanilang mga hinaing, kanilang mga issues. Para maging effective itong ginawa ni House Speaker. Dapat may malinaw silang stand, hindi lang yung napaka-generic na we are still behind the president. Malinaw yung mga issues nung unang mga batch ng makikisig at matitipuno at Parang mas sincere yung first letter talaga. yes, kasi talagang malinaw eh. Malinaw yung pagkakalatag ng issue eh. Ito sabi mo lang ayaw namin magkagulo. Parang merong pinaglalaban. Alam mo yon na pero Attorney Trixie bilang isang abogado na sanay mag-handle ng mga makikisig, matitipuno at mga balingkinitang mga kalalakihan. Para siyang soft ko. Yung approaching, kumbaga, oo. Parang, alam mo yung parang soft lang siya. Pero hindi siya yung nag-express na naman kami ng saloobin namin. Hindi ba? So, yun. Ito, clarify ko lang, kasi sabi ni Rodolfo, pangsuhol lang ayuda sa mga tao para iboto sila, patronage politics. Yes, it's actually two birds with one stone. Nabibigyan yung local officials, nabibigyan din yung supposed beneficiaries. So, in fact, sa dami ng ayuda programs ngayon, parang kung talagang pumupunta yan dun sa mga tao, dapat feeling busog na yung mga yan. But it doesn't look that way. Parang walang dent ang nangyayari. Ang tingin ko din, like with the speaker meeting with the officials of the PMA Alumni Association, para siyang parang weak response eh. Kasi yung meeting ni speaker became about backing the leadership, being behind the president, being supportive of the president. Yung first letter was attacking the issue of the oppression or suppression or transgression of rights. Transparency, accountability ng public funds, di ba? So yun nga eh. Kumbaga, hindi lang natin yung second dimension ng ayuda. The ayuda, yes, it's to gain support of the people who are going to be beneficiaries, but also to gain the support of the local officials na dinidikitan ng pera na yon. So, again, it's very similar na to it's happened before. Pero Attorney Trixie, na mahina yung internet mo. Pero totoo naman na ginagamit siya na pang hello? Yeah. Narinig mo ba ako, Attorney Trixie? Yes. Yep. Okay. Narinig mo na ako? Yep. Can you hear me? Yes. I can hear you. Can you hear me? Yup, ikaw yung hindi nakakarinig. Okay. Ito kasi ayuda na to. Ginagamit siya pangbili. Pero the thing is, it's not always effective. Look at what happened in 2016. The Aquino administration during that time actually used 4Ps. Naalala niyo yon, yung di ba naging issue pa ngayon si
si Corina kasi nangangampanya siya. Tapos sinasabi niya, gusto niyo ba magpatuloy ang 4Ps? Ganyan. Oo. Tapos may mga pa-envelope pa nga, di ba? Oo. Pero, sinong nanalo? Nanalo yung walang binigay na pera sa mga bakante. So, parang ano na siya sige, mamigay kayo, pero yung mga tao, parang hindi na siya nabibili ng sabi nga ni Mama Lenny noon, ano na daw yan, parang gawain na daw yung bumibili ng boto every time. Di ba ang sabi pa nga niya, kunin nyo na lang at iboto nyo kung sino yung nasa puso ninyo. Not the brightest bulb on the tree, but sige. Diba? Diba? So, anyway, pero ganun yung mentality siguro ng mga tao, no, na okay, pera yan kukunin namin, pero iboboto namin yung nasa puso namin. Parang, the thing is, nasa puso ka ba nung tao? Yun nga. Hindi, not only that, the responses are ito, tingin ko ang tingin ng administrasyon, in crisis sila yung in crisis. And they're responding like somebody in crisis. So, nagtatapal sila. If they have, look, it's only the second year, kumbaga, they have time. So instead of responding with genuine programs and genuine reform in the systems, it doesn't need a charter change, or genuine service, that would already answer the problem Yung discontent ng mga tao is because we feel the brunt of the prices. Ang bigat kaya, presyo ng tubig tumaas or tataas. Pagka hindi naman na-resolve, hindi nagawa yung logistic system. Siyempre, we're at the mercy of international forces when it comes to the price of fuel. So lahat yan, nararamdaman natin and we're not seeing a response, or at least a commensurate response. Instead, when the people get angry, kumbaga, ang response nila sa mob is, parang let them eat cake. Babayaran ko na lang yung mga opisyales. Which for me makes the situation worse. Lumalala. Kasi, ang binibigyan nila, hindi pa rin yung tao na nagre-reklamo. Parang yung charter change. Wala namang, nagbibigay ng solusyon, wala naman yung problema. Hindi, alimbawa ito, no? I'm so happy, let's give credit where credit is due. I'm so happy na sinabi ni BBM na hindi siya pabor sa foreign land ownership, which is true because that's not really the problem, no? Inano niya yung what's this? Yung economic relations, yung pag-aari na ng business. Kasi nga, wala na yan. Napatunayan na ng Vietnam at ng China na you don't need to let foreigners own land in order for them to invest in your country. So ngayon, until further notice, no, baka magbago na naman somewhere along the line. Anyway, so, eto kasi yung mga problema, no, halimbawa, halimbawa yung fuel, no? Kasi mataas na naman ba ang Hindi kasi ako nagdadrive, hindi ko alam kung magkano tumaas na naman ba ang gasolina? Mataas ang gasolina natin ngayon. The usual. Hindi ko na it's perpetually mataas. So, halimbawa yan, di ba, na sana pinapakita ng gobyerno, imbis na magbibigay ka ng ayuda, ganyan na, okay, magda-diversify na po tayo ng suppliers, we will get more na, kasi ngayon, grabe ngayon sa Middle East, especially yung escalating tensions with Yemen. And there seems to be no end in sight. And parang, di ba na parang gusto mong pakita sa tao na we are diversifying our supply of fuel in order to prepare for the rainy day. Kaso nga, no, yung pwede nating kuhanan ng cheaper gas and fuel, which is Russia, hindi naman tayo makamove. So, alam mo yun, so ang ginawa na lang ngayon, tapalan na lang natin ng pera. This is the easiest fix for our problem. Let them eat cake. Ganon. Tatapalan mo ng pera, yung mga tao may pera naman to begin with. It's not a real solution, but then that's been characteristic of this administration. Medyo harsh, pero Attorney Trixie, may sinabi dito, PBNZ 350. Sabi, Representative Salceda, we need foreign ownership of land daw. Bakit? Why? Diba? Bakit kailangan mo? Coming up with solutions for non-existent problems. And that's characteristic already. Yeah, why is it a problem? Ang sinasabi ko nga sa'yo, there are manufacturing companies in the Philippines. I think nasa Cebu yung iba before. They actually left the Philippines for Vietnam. You cannot own land in Vietnam even if you are a Vietnamese citizen. How can you explain that?
In fact, yung manufacturing sector natin, if any, hindi naman threatened by foreign direct investments kasi kukunti talaga yung pumapasok. And it's not because of the ayan na namatay na yung internet ni Sas. It's not because of the it isn't because of the constitutional prohibition or the 60-40 sharing agreement. Kasi nga manufacturing pwedeng 100%. Pero wala pa rin to this day. Wala pa rin tayong it isn't increasing. Meron pa nga tayong Public Utilities Act na inayos na rin yung kung saan pwede yung investments. It did not make a dent. They're blaming the Constitution. Sinasabi nila kasi baka ma-challenge yung batas because it's not exactly in tune with the Constitution. Pero during this period na meron tayong Public Services Act, wala pa rin pumasok. And it's because we have not really addressed the other issues. Nakita niyo ba kung ano yung mga tao, kung sino yung mga tao na nagsasabing we need to allow foreigners to own land, and in the same breath are so afraid that China is going to take the country, the entire country. Di ba? Yeah. So gusto niyo ng foreigners, pero aling foreigner ang tinutukoy niyo? Which foreigner? Alam mo sa dark web, ang chismis is, ang gusto nilang baguhin sa Constitution is kaya daw tinatanggalan yung Senate ng say, ay gusto nilang baguhin yung provision against permanent foreign military base. Ayun yung gusto nilang tanggalin? Yun yung Gusto isang nilang chismis. Kaya yun isang chismis. Ano yung gusto nilang gawin? Gusto nilang igawing permanent? O isingit yan sa Constitution? I-amyandahan kasi nga 'di ba meron dong bawal against unless Sovereignty. ratified by the Senate, 'di ba? Ganyan. Pero kaya nga daw gusto nilang tanggalan yung Senate ng say. Ng say dyan? Okay. Oo. So gusto nila ng AFAM. Anyway, hindi nga parang kasi nga ang nakakaloka kasi dito, tinitingnan nila yung economy in just one little aspect. Parang yun na yung magdedetermine ng lahat. Parang nagulat nga ako yung commercial na foreign land ownership na EDSA Puera. Ako naman parang, Big deal. umaalit. Parang hindi ka nga pwede ang mga citizen nga ng China sa ng Vietnam, hindi nga pwede. Kahit sila hindi pwede mag-own ng land. Own ng land. Unahan pang pumayagpag yung ekonomiya nila kaysa sa atin. Is that a factor? Parang, alam mo parang, ano ba talaga yung problema? Parang parang nangyayari kasi ngayon is, parang naghuminto na yung the thinking stopped, or maybe the thinking has become too difficult, and then they just pinpoint on na low hanging fruit. Ay, may restriction kasi kaya ito na lang. Diba? As if doing something yan. So, tara, baguhin natin yung saligang batas. Parang makes it look like they accomplished something. Pero wala rin. Diba? Wala. Come to think of it. Solutions to non-existent problems. Ang justification siguro dyan sa land ownership ng foreign entities is what permanency. Their taxes won't change. They are still a corporate tax. So what else? Ease of bringing in money. Madali na lang magdala ng pera dito. Ang dami-daming programa ng NEDA na nagre-request ng foreign funding, wala namang sumasagot. Diba? So hindi na totoo yung nakakaingganyo yung land ownership of foreigners dito. But there's probably going to be an incentive for foreigners, but a select kind of foreigners yung mga gustong mag-dominate ng mga bansa, not for economic reasons or not for the economic good of the dominated countries, but for regional control, for example. Because there are many Americans here, for example, ang may engganyo kunyari, we need ownership in the Philippines. So pag marami ng kano dito, they will now be justified sending American military here to protect their citizens, because that is how America acts wherever in the globe. So, but the problem there is that it's clearly biased for America and not for every foreigner out there, or not for every country out there. Mahirap talaga yung foreign land ownership. Ano talaga yan? Diyos ko tayo, mauwasak yung bansa mo. Problema talaga sa international law yan The concept of sovereignty in territory, for example, will just completely go out of the window when you start allowing foreigners owning lands in there, as if they have equal rights with citizens, di ba?
tataas yung value ng land at ang makakabili na lang ng land sa Pilipinas. For a foreigner. foreigners. Yeah, exactly. Okay, so alauna na, huli ka. Okay. But, Sas, pwede bang ma-invite ka, ano ba ngayon? Tomorrow to talk about yung sa yung ICJ case na ngayon, sino bang nag-file for against the state of Israel. So those South are Africa. South Africa Africa. yung nagsimula niyan. Oh. Advocating for Palestine against the state of Israel. Maraming nagtatanong they want to be enlightened. So maganda yan. Tatlo tayo, Ahmed, you have to join para makita yung kasi yung international law aspect niyan. Ay, Sas, naka-freeze ka. Ayun. So, siya si Sas. Well, anyway, yeah. We can tell him, we can tell Sas sa messenger. So, Kaya paalam na. or as soon as possible. If not tomorrow, we'll set a date for that. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live. Napakahabang live namin ngayong araw na ito. Na nadaig natin yung 2-hour radio program dati. So, thank you very much sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng nag-comment, nagsuporta, nagpadala ng super chat, super sticker, tsaka ng kung anik-anik dito sa sa ating TikTok. Thank you very much, and we will see you again tomorrow, hopefully with Sas again. And Maraming salamat po sa inyo lahat. Happy to be here. Guys, ingat-ingat. Kailangan kayo ng inyong bansa. Thank you very much for being here.